Yun. Meron po akong gustong i-share dito na video, mga kababayan, na ito po, nangyari ito nung nakaraang rally. Na itong mga bobo at mga engot ng mga DDS, mga Duterte Bobo supporter, kakonti na nga lang sila, hindi pa nagkakasundo. So ano bang point natin dito? Paano kami maniniwala sa inyo na totoo at tama yung pinaglalaban ninyo kung kayo mismo, iba-iba yung gusto ninyo mangyari? So actually, ang involved dito, yung isang DDS, tsaka si, yung Peking NPA na si Ka Eric. So, ito yun mga kababayan, no? So, ito, panoorin natin dito kasi laugh trip to eh. Sige. BBM! Maawa ka na sa mga mamamayan! Ayaw na po sa inyo! Mahiya naman po kayo! Ako na! Brother! Ang taong bayan hindi nagmamakaawa! Ang bayan ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan ngayon ay lumalaban! So, kung bibilangin natin to, siguro mga lang sila dito. Mga 20? Tapos yung 12 vlogger pa? Yan so ma-effort talaga to si Ka Eric, no? Hindi kasi in the first place, mga kababayan, no? Dapat kasi bago kayo gumawa ng ganyan mga rally-rally, dapat collaborated kayo na ganito sasabihin natin para meron tayong flow. Hindi yung mag-rally kayo mismo nagdidebate. O konti na nga lang kayo, hindi nyo pa maayos ang rally ninyo. Sila po yung mga pinalayas. Kasi ito si Ka Eric, pinalayas po ito sa UPI. Yung rally po sa EDSA. Tapos alam din naman po natin na yung mga ibang mga maisog, pinalayas din po dun sa may Luneta. Di ba? Ulitin natin para maganda. Maawa ka na sa mga mamamayan! Ayaw na po sa inyo! Mahiya naman po kayo! Brother! Ang taong bayan hindi nagmamakaawa! Ang bayan ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan ngayon ay lumalaban! Hindi dapat magmakaawa! Hindi ang taong bayan! Kaya panawagan natin! Ang tao! Ang bayan ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan ngayon ay lumalaban! Yung isa, nagmamakaawa. Yung isa lumalaban. Ka Eric, total, gusto mo naman lumaban, ba't hindi ka lumusob? Ba't di ka lumusob sa Malacanang? Subukan mo kayo lumusob. Tanga kayo, puro ka daldal eh. Peking NPA naman. Mamaya, pag-usapan natin yung pagiging Peking NPA nito. Sige. Teka muna. Ito ay isang pakiusap kasi meron silang mga taktika sa atin. Dinadaan nila tayo sa sedisyon eh. Ngayon, ito ay isang panawagan at pakiusap dahil tayo ay mga peace people loving. Hindi po tayo kukunin sa baras. Tayo po ay nakikusap at nananawagan. Dahil ang bayan po ay sawang-sawa na sa sobrang kahirapan. Sana naman, magkaisa na po. Ganyan sila ka-brainwash, no? At ang taong bayan ay sawang-sawa na sa sobrang kahirapan. Bakit nung panahon ba ni Digong mayayaman ba kayo? Naghirap ba kayo ngayong panahon ni Presidente Bongbong Marcos? Oo. Ang paslupa pa rin naman kayo ngayon na. Ang paslupa rin kayo dati. Oo. Kasi kung maayos yung mga buhay ninyo, wala kayo dyan. Ako ba? Sige. Sa sobrang kahirapan. Sana naman, magkaisa na po tayo. May program tayo dito. Okay, relax lang tayo. Relax lang tayo, mga kapatid. Tayo ay mapayapa. Wala na sasabi ng marami ito. Relax ka. Ano yan? Sila mismo nag-aaway. So ngayon, di ba, pinapakalma si Tatang, di ba? Pero by the way, mga kababayan po, no, wag po kayong naniniwala dyan masyado kay Ka Eric. Oo, kasi alam nyo, no, peke po yan. Gusto mo suntukan tayo. Suntukan kaya tayo, no?
So ito, pakita ko sa inyo, no? So, ito, balita to sa SMNI. Yung branding po kasi ni Ka Eric, Ka Eric, isiniwalat ang ugnayan ng ICC sa makakaliwang grupo sa Pilipinas. O naniniwala ang dating kadre na si Ka Eric Celis. So, ang branding po ni Ka Eric, mga kababayan, siya po ay dating kadre ng NPA. No? Pero, in the first place, mga kababayan, dito pala palpak na po siya dito kasi una sa lahat, ito, itinanggi na po siya ng NPA dito. Ito nangyari ito 5 years ago, no? NPA disowns military whistleblower Jeffrey Celis. So, sabi dito, Jeffrey Celis who claims, siya lang may claim nun, claims to be a former member of the National Operation Command of the New People's Army. So, sabi nga po ni Ka Eric noon, siya daw po ay miyembro ng NOC, ng NPA. Pero sabi dito ng spokesperson ng NPA, sabi dito, okay, the Communist New People's Army has joined the fray in the world war between the officials of the Armed Forces of the Philippines and progressive groups belonging to the Makabayan Coalition. So, sabi dito, Ka Oris or George Madlos, spokesperson tandaan nyo spokesperson na po ito ng NPA. NPA, NOC. Ka Oris or George Madlos, spokesperson of the NPA National Operation Command, na sinasabi nga pong miyembro si Ka Eric, said in a statement that the military star witness in the Senate hearings on red tagging, Jeffrey Celis is not one of their own. So bakit? Kasi nga sabi nga dito, Jeffrey Celis is a liar. His inconsistent stories, fabricated facts, and questionable track records as a drug personalities and suspected mastermind of the extrajudicial killings of the leftist personalities make him fake government whistleblower. So bakit nga? So among Celis lies, he says he was member of the NPA and OC command from 2002 to until 2015. But it is only a blatant lie, but very impossible. Kasi nga daw po mga kababayan, yung NPA and OC na yung mga streetwise, nagsimula lang yan nung 2000, kaya ba nagsimula yan? So nagsimula lang nung 2016. The rebel leader explained that the NPA's military structure prior to 2016 is entirely different. There was no NOC yet. So paano magiging miyembro nga si Ka Eric ng NOC kung wala pang NOC nun? And by the way, nabase po sa mga track record nga po nito ni Ka Eric, siya po, ano yan kasama po siya doon sa Toka, hindi, sa Matrix ni Digong. Di ba meron drug Matrix si Digong dati? Kasama po siya doon, nakalista po siya doon. Doon siya unang-unang nakilala. Kasama po siya sa drug Matrix ni Digong. Tapos kinabukasan, ex-NPA na raw siya, ex-cadre na raw po siya. Kaya wag po kayo maniniwala dyan. At ito po yung pinakamalaking ebidensya dito. So, merong... Ito yung employment record ni Ka Eric. Human Resource Management Office. Ito, kumalat na ito sa sa internet sa Iloilo. Kasi Ilonggo yan. Oo. Tikalon niyang gago na yan tingnan nyo si Ka Eric po, siya po ay nagtrabaho sa Iloilo kay Jed Mabilog bilang clerk noong 2010 hanggang 2016. So, paano yun? Paano nangyari yun? Di ba? Kaya, ewan ko lang, kasi actually, dibang na po talaga na itong si Ka Eric, ginamit lang yung clout nung anti-terrorism o anti-communist ni Digong dati. At yun nga po, bistado na nga po siyang peking NPA siya. Pero kapal ng mukha, talagang pinaninindigan niya pa rin talaga, And then, kaya ko lang, pero parang ngayon, parang bihira niya na lang siguro sabihin, Kasi bistado na nga po. Kaya, kayo, okay nagpapaniwala dyan sa mga sinasabi niyan. Di ba? Mukha pa lang yun, parang sarap na sampalin yung mukha, Pero by the way, yung point ng video na ito, mga ka-streetwise, dito natin makikita na yung rally o yung pinaglalaban ng mga DD sabog-sabog.
Diba? Kasi kung gusto niyo pabagsakan yung gobyerno, sana collaborated sana yung mga galawan ninyo. Hindi yung watak-watak kayo na nga lang, nag-aaway pa kayo. Kukunti, at ang malupit pa dito, kukunti na nga lang sila, nag-aaway pa sila. Kasi paano yan kapag, kunwari, for example lang, no, merong milagrong nangyari na nagtagumpay kayo, mas lalong magulo yan. Kayo nga, konti pa nga lang kayo, magulo na. Paano pag nahawakan nyo pa yung buong Pilipinas? Mas lalong magulo. Tapos yung presidente pa natin, bobo, si Sara. Lalong magulo ang Pilipinas niyan. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa nangyari nga po na sagutan o pwedeng away na rin po ng paniniwala ng mga DDS. No? Nangyari pa talaga ito, no? Binidyohan pa talaga, tanga talaga. So yun na, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na ulit tayo sa sunod na content. So thank you, salamat, and bye-bye.